Gumigising ka, nagdadasal, binabasa ang salita, pero may mali pa rin. Pakiramdam mo kahit gaano kalakas ang iyong pananampalataya, may isang bagay pa rin na nakakaapekto sa iyo. Alam ito ni Padre Pio, binalaan niya ang mga mananampalataya. Hindi kailangang pilitin ng kasamaan ang iyong pintuan. Ikaw mismo ang nag-iiwan nito na nakabukas ng kaunti. At ngayon malalaman mo kung paano ito nangyayari sa iyong buhay nang hindi mo namamalayan. Dahil hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa pananampalatayang iyon sa pamamagitan ng mga aksyon na nagsasara ng mga butas. At malapit mo nang maunawaan kung nasaan ang mga bitak na iyon na humihila ng iyong espiritual na lakas araw-araw. Alam mo yung pakiramdam na parang ginagawa mo na ang lahat ng tama pero walang nagbabago. Nagdadasal ka, hinintay mo ang Diyos, sinisikap mong mamuhay ng maayos pero patuloy pa rin ang mga problema. Pareho pa rin ang mga laban, pareho pa rin ang mga takot, pareho pa rin ang pakiramdam ng kawalan na hindi dapat naroroon. Itinuro ni Padre Pio ang isang bagay na marami ang hindi pinapansin. Hindi kailangang salakayin ka ng kaaway ng direkta. Siya ay gumagawa sa anino ng iyong mga gawi, sa iyong mga salitang hindi maingat, sa iyong maliliit na desisyon na mukhang walang pinsala. Siya ay pumapasok sa pintuang iniiwan mong bukas at madalas hindi mo alam na bukas ang pinto. Simulan natin sa pinakakaraniwan, ang iyong mga salita. Nagrereklamo ka ba? Nagsasalita ka ba ng masama tungkol sa iyong buhay? Sinasabi mo bang walang nagiging tama, na malas ka, na lahat ay mahirap? Sinabi ni Padre Pio na ang bawat salita natin ay may kapangyarihan. Kapangyarihang bumuo o sumira, kapangyarihang magpala o sumumpa. At kapag paulit-ulit kang nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa iyong buhay, hindi ka lang naglalabas ng sama ng loob. Ikaw ay nagdedeklara. Binubuksan mo ang isang legal na pintuan para makilos ang mga puwersang laban sa iyo sa mismong lugar na sinabi mong mahina ka. Isipin mo ito, ikaw ay nasa isang labanang espiritual. Hinintay ng kaaway ang mga butas, mga bitak sa iyong pader ng proteksyon. At ang bawat patuloy na reklamo ay isang bitak na ikaw mismo ang gumagawa. Sasabihin mo, pero karapatan ko naman maglabas ng sama ng loob. Oo, totoo. Pero may pagkakaiba ang paglabas ng sama ng loob ng may karunungan at ang pag-ikot sa isang siklo ng mga reklamo na lalo lang nagpapahina sa iyong kaluluwa. Sinabi ni Padre Pio, kausapin ang Diyos tungkol sa iyong mga sakit pero huwag ulitin sa buong mundo ang parehong mga hinanaing araw-araw dahil hindi iyon pananampalataya. Ito ay pagsang-ayon sa pagkatalo at gustong-gusto ng kaaway kapag sumasang-ayon ka sa kanya. Ngayon pag-usapan natin ang isang mas seryosong bagay, ang kawalan ng pagpapatawad. Pwede kang pumunta sa simbahan tuwing linggo, magdasal ng rosaryo araw-araw, mag-ayuno, pero kung may galit, sama ng loob o poot na itinatago sa iyong puso, nawawala ng lakas ang lahat ng iyon. Malinaw si Padre Pio, ang pagpapatawad ay hindi opsyonal para sa mga gustong mamuhay ng may kapayapaang espiritual. Ito ay sapilitan dahil ang kawalan ng pagpapatawad ay isang napakalaking bukas na pinto. Para kang nagbibigay ng susi ng iyong bahay sa kaaway at nagrereklamo pa kapag siya ay pumasok kahit kailan niya gusto. May hinintay ka bang galit sa isang tao? Galit ka pa rin kapag naaalala mo ang taong iyon? Pinapakain mo pa rin ang mga salitain ng paghihiganti kahit nasa isip mo lang. Kung gayon, binibigyan mo ang kaaway ng direktang akses sa iyong puso dahil ang sama ng loob ay isang kulungan at kapag ikaw ay nakakulong, hindi ka malaya para tumanggap ng mga pagpapala. Hindi ka handa para sa kapayapaan. Masyado kang abala sa pag-iisip ng mga hinintay, pag-alala sa mga nasaktan ka, pangangarap ng araw na magbabayad ang taong iyon. At habang ginagawa mo ito, lumalakas ang kaaway sa iyong buhay dahil hindi niya kailangang gumawa ng iba pa. Ikaw mismo ang gumagawa ng iyong sariling panloob na pagkasira. Si Padre Pio ay nagkukuwento ng mga taong nabubuhay ng mapait, may sakit, walang kapayapaan, at kapag sinisiyasat niya ang espiritual na sanhi, palaging may ugat ng hindi na ibigay na pagpapatawad. Sabi niya, gusto mong gumaling? Magpatawad. Gusto mo ng kapayapaan?
Magpatawad. Gusto mong isara ang mga pinto ng kasamaan sa iyong buhay? Magpatawad. Hindi ito tungkol sa kung karapat-dapat ang tao. Ito ay tungkol sa karapat-dapat kang mamuhay ng malaya. Ngayon, bigyang pansin ang puntong ito dahil dito nakatago ang isa sa pinakamalaking bitag, ang labis na pagpapakita ng espiritual. Ibinabahagi mo ba ang iyong mga plano, ang iyong mga pagpapala, ang iyong mga tagumpay bago pa ang tamang oras? Ikinukuwento mo ba sa lahat ang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay? Mag-ingat dahil hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay nagnanais ng iyong kabutihan. Itinuro ni Padre Pio na may mga tingin na puno ng inggit, mga salitang nagpapanggap bilang pagbati pero puno ng espiritual na lason. Napansin mo ba kung paano minsan kapag nagsabi ka ng magandang balita, biglang nagkakaproblema ang lahat? Masaya ka, puno ng kumpiyansa, pero biglang parang lahat ay nagkakamali. Pwedeng pagkakataon lang o baka naman masyado kang nagpakita sa mga maling tao. Ginagamit ng kaaway ang mga tao. Siya ay nagtatanim ng inggit, selos at kasamaan sa mga puso. At kapag nagpapakita ka ng walang karunungan, nagiging madaling target ka. Hindi ito paranoia, ito ay espiritual na karunungan. Sinabi ni Padre Pio, itago ang iyong mga pagpapala sa puso hanggang sa magkatotoo ang mga ito. Huwag kang magkalat ng mga hinintay na ginagawa ng Diyos para sa iyo dahil may mga nagdadasal laban sa iyo nang hindi nila namamalayan. May mga nagnanais ng masama at nagtatago sa likod ng ngiti at ikaw, sa iyong pagiging inosente, ibinigay ang lahat ng armas. At meron pang iba, ang mga lugar na iyong dinadalaw, ang mga usapan na iyong sinasalihan, ang mga musikang iyong pinakikinggan, ang mga palabas na iyong pinapanood, lahat ng iyon ay nakakaapekto sa iyong buhay espiritual. Sa tingin mo ba ay pwede kang magkonsumo ng kahit ano nang walang epekto? Binalaan ni Padre Pio, ikaw ang hinigop mo. Kung gumugugol ka ng oras sa negatibong nilalaman, marahas, puno ng mabigat na enerhiya, dadalhin mo iyon sa loob ng iyong bahay, sa loob ng iyong isip, sa loob ng iyong espiritu. Nagrereklamo ka na nakakaramdam ka ng pang-aapi, pagkabalisa, masasamang kaisipan, pero buong araw kang nakakonekta sa mga bagay na humihila ng iyong liwanag. Nanonood ka ng mga seryeng puno ng mabibigat na eksena. Nakikinig ka ng musika na nagpapaluwalhati sa pagdurusa, pagtataksil, bisyo. Gumugugol ka ng oras sa social media na tinitingnan ang mga peking buhay at hinihintulad ang sarili mo. At pagkatapos, nagtataka ka kung bakit wala kang kapayapaan. Hindi kailangang salakayin ka ng kaaway. Ikaw mismo ang nagpapakain ng lason na iniaalok niya na nagpapanggap bilang libangan. Si Padre Pio ay nabuhay sa patuloy na panalangin, pero nabuhay rin siya sa pagbabantay. Alam niya na hindi sapat ang magdasal. Kailangang protektahan. Protektahan ang mga mata, ang mga tainga, ang isip, ang puso, dahil ang kasamaan ay pumapasok sa mga bitak na iyong hinintulutan. At kung hinintulutan mo, ikaw ang nagbibigay ng pahintulot. Pag-usapan natin ng mas malalim. Alam mo ba na ang iyong mga kasama ay direktang nakakaapekto sa iyong espiritualidad? Pwede kang maging isang taong may pananampalataya, pero kung ikaw ay napapaligiran ng mga taong palaging nagrereklamo, nagsasalita ng masama tungkol sa iba, nabubuhay sa negatibismo, hihigupin mo rin iyon. Sinabi ni Padre Pio na ang masasamang kasama ay nakakahawa kahit sa pinakamalakas, dahil ang espiritual na enerhiya ay nakakahawa sa mabuti at sa masama. May mga kaibigan ka bang laging nagrereklamo? Nabubuhay sa drama? Mahilig sa chismis? Hinintay ka nila pababa kapag sinisikap mong umangat? Kung gayon, nasa panganib ka dahil ang mga taong ito ay maaring mahal ka, maaring may mabuting layunin, pero hinintay nila ang iyong espiritual na enerhiya ng hindi mo namamalayan at ginagamit ito ng kaaway. Siya ay nagtatanim ng mga nakakalason na tao sa iyong landas at hinintay na panatilihin mo sila dahil sa awa, sa ugali o sa takot na mag-isa. Pero itinuro ni Padre Pio, mas mabuti ang mag-isa kasama ang Diyos kaysa may kasamang mga hinintay ka palayo sa Kanya. At pag-usapan natin ang isang bagay na masakit, ang espiritual na pagkukunwari. Nagdadasal ka pero nabubuhay sa kasinungalingan.
Pumupunta ka sa simbahan pero niloloko mo ang mga tao. Ipinapangaral mo ang kabutihan pero ginagawa mo ang kasamaan kapag walang nakakakita. Gustong-gusto ito ng kaaway dahil alam niya na hindi ka tunay na banta. Ikaw ay isang palabas lamang, isang maskara ng kabanalan na nagtatago ng isang pusong hinati. Si Padre Pio ay nakakakita sa likod ng mga maskara. Siya ay may kaloob na basahin ang mga kaluluwa at sinabi niya sa marami, hindi mo ako maluloko, hindi rin maluloko ang Diyos. Itigil ang pagpapanggap at simulan ang tunay na pamumuhay ng iyong pinaniniwalaan dahil ang dobleng buhay ay isang buhay na mahina at ang kaaway ay may ganap na access sa mga nabubuhay sa kasinungalingan. Gusto mo ng proteksyong espiritual? Kung gayon maging tunay, maging totoo. Itigil ang pagpapanggap sa iba at simulan ang pagiging tapat sa Diyos. Alam na niya ang lahat. Ikaw lang ang niloloko mo. Ngayon, isang bagay na paulit-ulit na sinabi ni Padre Pio, ang kawalan ng pagbabantay. Nagdadasal ka sa umaga pero buong araw kang nasa autopilot. Binabasa mo ang Biblia pero hindi mo ina-apply ang nabasa mo. Pumupunta ka sa misa pero pagkatapos ay patuloy kang nabubuhay ng pareho. Kung gayon, hindi ka nagbabantay. Ikaw ay sumusunod lamang sa mga ritual at gustong-gusto ng kaaway ang mga nabubuhay ng automatiko dahil madali kang salakayin kapag hindi ka nakatutok. Ang pagbabantay ay ang pagiging mulat, ang pag-obserba sa iyong mga kaisipan, ang pagsala ng iyong mga salita, ang maingat na pagpili ng iyong mga kasama, iyong mga lugar, iyong mga libangan, ang pamumuhay ng may intensyong espiritual. Hindi ito paranoia, ito ay responsibilidad dahil ang laban ay totoo. At kung hindi ka nagbabantay, natalo ka na. Si Padre Pio ay natutulog ng ilang oras lamang dahil alam niya na ang labanang espiritual ay hindi nagpapahinga. Siya ay lumalaban sa panalangin habang marami ang natutulog ng kalmado na iniisip na okay ang lahat. Siya ay namamagitan, umiiyak, nagdurusa dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng karamihan. Nakikita niya ang mga atake, ang mga bitag, ang mga estratehiya ng kaaway at itinuro niya huwag maliitin ang kasamaan. Siya ay matalino, siya ay matiyaga, siya ay naghihintay ng tamang sandali upang maabutan ka ng hindi handa. At alam mo kung kailan ang tamang sandali kapag ikaw ay nagpapahinga sa pagbabantay, kapag iniisip mo na sapat na ang iyong lakas. Kapag ibinababa mo ang iyong bantay at sinasabi, ngayon ligtas na ako, doon siya umaatake. Pag-usapan natin ang isang praktikal na bagay ngayon. Ano ang ginagawa mo upang isara ang mga pintong ito? Dahil hindi sapat ang matukoy ang mga butas. Kailangang kumilos at ang aksyon ay nagsisimula sa tunay na pagsisisi. Hindi yung mababaw na pagsisisi na parang ay pasensya Diyos, nagkamali ako. Kundi ang malalim na pagsisisi na masakit na nagbabago, na nagpapabago ng direksyon ng iyong buhay. Sinabi ni Padre Pio na ang tunay na pagsisisi ay sinasamahan ng pagbabago. Kung patuloy kang gumagawa ng parehong bagay, hindi ka nagsisi. Nakaramdam ka lang ng pagkakasala at ang pagkakasala ng walang pagbabago ay hindi nagsasara ng kahit anong pinto. Hindi nirerespeto ng kaaway ang iyong pagkakasala. Nirerespeto niya ang iyong desisyon na magbago. Kaya itigil ang paggawa ng mga pangako sa Diyos na hindi mo tutuparin. Itigil ang pagsasabi na magbabago ka pero patuloy kang pareho. Dahil iyon ay kasinungalingan at ang kasinungalingan ay butas. Gusto mong isara ang mga pinto? Kung gayon, kumuha ng tunay na pangako na mamuhay ng iba. Baguhin ang iyong mga salita, isagawa ang pagpapatawad, protektahan ang iyong buhay espiritual ng may karunungan. Putulin ang mga nakakalason na kasama. Salain ang pumapasok sa iyong mga mata at tainga. Mabuhay ng may katapatan at magbantay ng walang tigil. Alam mo na may mga nanonood ng videong ito ngayon at nakikita ang kanilang sarili sa bawat punto. Alam mo na hindi ka nag-iisa sa labanang ito. Lahat tayo ay nahaharap sa mga labanang ito. Lahat tayo ay may mga butas na kailangang isara. Pero ang pagkakaiba sa pagitan ng nanalo at natalo ay nasa isang pagpili lamang, kumilos.
Iwan dito sa mga komento kung anong butas ang natukoy mo sa iyong buhay. Anong pinto ang napansin mong bukas? At kung may kilala kang kailangang marinig ito, ibahagi ito sa taong iyon dahil ang kaalamang espiritual ay kalayaan at ang kalayaan ay kailangang ibahagi. Mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga nilalaman na magpapalakas sa iyo sa paglalakbay na ito. Magkasama tayo sa labanang ito. Si Padre Pio ay may sense ng kagipitan sa espiritual. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Hindi siya naghintay ng perpektong sandali. Siya ay kumilos at itinuro niya, huwag ipagpaliban bukas ang kailangang ayusin ngayon sa mundong espiritual dahil bukas ay maaaring huli na. Bukas ay maaaring mas umabante ang kaaway. Bukas ay maaaring nagbunga na ang butas ng mas malaking hukay. Bukas ay maaaring masyado ka ng mahina para makapagreaksyon. Ngayon ang oras. Ngayon ang sandali. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na isara ang mga pintong ito ngayon. Huwag sayangin, huwag baliwalain, huwag isipin na kusa itong mag-aayos dahil hindi. Ang hindi inaayos ay lumalala. Ang hindi isinasara ay lumalawak. Ang hindi ginagamot ay kumakalat. Kaya huminga ng malalim, magdasal ng tapat ngayon, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang bawat butas na kailangang isara. At kapag ipinakita niya, huwag matakot, huwag tumakas, harapin. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, may autoridad ka sa espiritual, may kapangyarihan ka sa pangalan ni Jesus para isara ang lahat ng pintuang nabuksan. Pero kailangan mong gamitin ang autoridad na iyon. Kailangan mong magdeklara, kailangan mong kumilos sa pananampalataya. Si Padre Pio ay naharap sa napakalakas na mga atake sa buong buhay niya. Siya ay nilait, hinintay, inatake ng pisikal ng mga puwersang espiritual pero hindi siya sumuko, hindi siya nagpaubaya, siya ay lumaban at siya ay nanalo. Dahil alam niya na ang tagumpay ay hindi tungkol sa hindi kailanman inaatake. Ang tagumpay ay tungkol sa pananatiling nakatayo pagkatapos ng bawat atake. Tungkol ito sa pagsasara ng mga pintuang nabuksan. Tungkol ito sa pag-aaral mula sa mga pagkakamali at hindi pag-uulit ng mga iyon. Magkakaroon ka ba ng pagkakamali? Oo. Magkakasala ka ba? Oo. Magkakaroon ka ba ng mahihirap na araw? Oo. Pero hindi iyon nangangahulugang pagkatalo. Nangangahulugan ito na ikaw ay tao at hindi hinintay ng Diyos ang pagiging perpekto. Hinintay niya ang disposisyon. Disposisyon na bumangon. Disposisyon na lumaban. Disposisyon na isara ang mga pinto at magpatuloy. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na marami ang hindi pinapansin, ang kahalagahan ng konsagrasyon. Si Padre Pio ay nagkonsagra ng lahat. Ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya, ang kanyang kwarto, ang kanyang mga gamit. Alam niya na ang konsagrasyon ay isang kilos ng proteksyong espiritual. Kapag ikaw ay nagkonsagra ng isang bagay sa Diyos, inilalagay mo iyon sa ilalim ng banal na takip. Sinasabi mo, ito ay pag-aari ng Diyos at walang autoridad ang kaaway sa mga pag-aari ng Diyos. Kinokonsagra mo ba ang iyong bahay, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang iyong trabaho o iniisip mo bang sapat na ang panalangin? Ang konsagrasyon ay iba sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Ang konsagrasyon ay pag-aalay ng isang bagay sa kanyang mga kamay. Ito ay pagsasabi, hindi ko kayang protektahan ito mag-isa, pero kaya mo. Ingatan mo, panatilihin mo, protektahan mo. At kapag ginawa mo ito ng may pananampalataya, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Nagbabago ang kapaligiran, dumadating ang kapayapaan, nahayag ang proteksyon dahil iginagalang ng Diyos ang mga nagbibigay galang sa Kanya at ang pagkonsagra ay pagbibigay galang. Itinuro rin ni Padre Pio ang kahalagahan ng mga sakramento. Sabi niya, huwag iwanan ang kumpisal, huwag iwanan ang Eucharistia, huwag iwanan ang simbahan dahil ang mga ito ay makapangyarihang mga kasangkapan ng proteksyon at pagpapalakas ng espiritual. Gustong-gusto ng kaaway kapag lumalayo ka sa mga sakramento. Dahil alam niya na doon naroon ang iyong pinagmumulan ng pagbabago, doon naroon ang iyong kalasag, doon naroon ang iyong lakas.
Hinintay mo ba ang mga sakramento? Iniisip mo ba ang kaya mong mamuhay ng may pananampalataya ng mag-isa, ng walang simbahan, ng walang komunyong, ng walang kumpisal? Mag-ingat dahil hinintay mo ang iyong sarili nang hindi mo namamalayan. Sinabi ni Padre Pio na ang isang Kristiyano na walang sakramento ay parang sundalo na walang armas. Puwede siyang nasa larangan ng labanan pero wala siyang ipanglalaban. At may isa pang bagay na binigyang diin ni Padre Pio, ang buhay ng pag-aayuno at sakripisyo. Hindi yung pag-aayuno na sa pilitan, mekanikal, na ginagawa mo lang dahil sinabi ng iba, kundi ang pag-aayuno na may malay, intensyonal na tumatanggi sa laman para palakasin ang espiritu. Si Padre Pio ay madalas na nag-aayuno at sinabi niya, ang pag-aayuno ay nagbubukas ng mga pinto sa langit at nagsasara ng mga pinto ng kasamaan. Dahil kapag kinokontrol mo ang iyong katawan, sinasabi mo, may kontrol ako, hindi ako alipin ng aking mga hinintay at kinamumuhian ng kaaway ang mga may kontrol sa sarili. Dahil hindi niya kayang manipulahin ang mga iyon, hindi niya magagamit ang iyong mga bisyo, iyong mga kahinaan, iyong mga hinintay laban sa iyo. Nagiging mahirap kang target at mas gusto niya ang mga madaling target. Ngayon, pag-usapan natin ang krus. Mahal na mahal ni Padre Pio ang krus. Naiintindihan niya na ang krus ay hindi parusa. Ito ay proteksyon. Kapag tinanggap mo ang iyong mga paghihirap ng may pananampalataya, kapag inialay mo ang iyong mga pagdurusa sa Diyos, kapag ginawa mong panalangin ang sakit, nagsasara ka ng mga pinto. Dahil ang pagdurusang tinanggap ng may pananampalataya ay may kapangyarihang espiritual. Ito ay naglilinis, ito ay nagpapabanal, ito ay nagpapalakas. Pero ang pagdurusang tinanggihan, yung hinintay mo, kinukwestiyon, pinapaitan, iyon ang nagbubukas ng mga pinto dahil sinasayang mo ang biyaya na kasama ng pagsubok. Sinabi ni Padre Pio, lahat ay may layunin, kahit ang sakit. At kapag naintindihan mo ito, tumitigil ka sa pagiging biktima at nagiging panalo. Naghihirap ka ba sa mga pagsubok? Kung gayon, huwag sayangin. Ialay ito sa Diyos. Gawin itong panalangin. Gamitin ito bilang panggatong espiritual. Dahil ang bawat luha na inialay ng may pananampalataya ay may halaga sa walang hanggan. Ang bawat sakit na tinanggap ng may kumpiyansa ay nagbubunga ng mga bunga na hindi mo inaasahan at nawawalan ng kapangyarihan ng kaaway sa iyo kapag nakita niyang kahit ang pagdurusa ay hindi kayang magpabagsak sa iyo. Pag-usapan natin ngayon ang isang katotohanang masakit. Ikaw ang responsable sa mga bukas na pinto sa iyong buhay. Hindi ang mundo, hindi ang gobyerno, hindi ang mga tao. Ikaw. Ang bawat desisyon na iyong ginagawa, bawat salita na iyong binibigkas, bawat kaisipan na iyong pinapakain, lahat ng iyon ay iyong responsibilidad. At kapag tinanggap mo ang responsibilidad na iyon, nakakakuha ka ng kapangyarihan. Dahil kung ikaw ang nagbukas, ikaw rin ang makakasara. Hindi tinanggap ni Padre Pio ang pagiging biktima. Mahigpit siya sa mga nabubuhay na parang kawawa. Sabi niya, itigil ang pag-iyak at pangasiwaan ng iyong buhay. Itigil ang pagsisisi sa iba at tingnan ang loob. Dahil doon naroon ang mga sagot, doon naroon ang problema at ang solusyon. Gusto mo bang baguhin ng Diyos ang iyong buhay? Kung gayon, simula ng pagbabago sa iyong sarili. Dahil hindi gagawin ng Diyos para sa iyo ang kailangan mong gawin para sa iyong sarili. Tutulungan ka niya, palalakasin ka niya, bibigyan ka niya ng biyaya. Pero ang desisyon na isara ang mga pinto ay sa iyo. Ang aksyon ay sa iyo. Ang pagbabago ay sa iyo. At hindi ito mabigat. Ito ay kalayaan. Dahil kapag naintindihan mo na may kapangyarihan ka sa iyong mga pagpili, tumitigil ka sa pagiging bihag ng mga pangyayari. Tinitigil mo ang paghihintay na may darating na magliligtas sa iyo. Nagiging bida ka ng iyong sariling kwentong espiritual. Itinuro ni Padre Pio ang kahalagahan ng salitang propetiko. Sabi niya, mag-ingat sa iyong idinideklara sa iyong buhay dahil ikaw ang lumilikha ng iyong espiritual na katotohanan sa iyong mga salita. Kung palagi kang nagsasabi na walang nagiging tama, wala talagang magiging tama. Kung palagi kang nagsasabi na mahina ka, magiging mahina ka. Kung palagi kang nagsasabi na natalo ka, matatalo ka talaga.
Pero kung idideklara mo ang tagumpay, lakas, proteksyon, pagpapala, kahit na mukhang laban ang lahat, binabago mo ang direksyon ng iyong buhay espiritual. Dahil ang mga salita ay may kapangyarihan, ang mga salita ay lumilikha ng katotohanan. At kailangan mong matutunan ang magsalita ng wika ng pananampalataya, hindi ng pagkatalo. Kaya simulan ngayon, baguhin ang iyong bokabularyo. Itigil ang pagsang-ayon sa kasamaan. Itigil ang pagbibigay bisa sa iyong mga kahinaan. Simulan ang pagdedeklara kung sino ka kay Kristo. Simulan ang pagdedeklara ng proteksyon sa iyong pamilya. Simulan ang pagpopropesiya ng buhay, kapayapaan, kasaganaan, kalusugan. At hindi mahalaga ang nakikita mo ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong pinaniniwalaan. Dahil ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hindi nakikita. Si Padre Pio ay nakakakita ng hindi nakikita. Nakikita niya ang mga labanang espiritual na hindi pinapansin ng iba at kaya siya nabubuhay na handa. Siya ay nabubuhay na armado sa espiritual. Hindi siya naghihintay na atakihin bago magtanggol. Siya ay natanggol na dahil siya ay nabubuhay sa panalangin, sa pagbabantay, sa kabanalan. At pwede ka ring mabuhay ng ganoon. Hindi kailangang magkaroon ng stigma. Hindi kailangang magkaroon ng mga kaloob na mistikal. Kailangan mo lang ng disposisyon na magdasal araw-araw, disposisyon na basahin ang salita araw-araw, disposisyon na bantayan ang iyong mga kilos araw-araw, disposisyon na isara ang mga pinto araw-araw. Dahil ang buhay espiritual ay hindi isang kaganapan. Ito ay proseso. Ito ay araw-araw na pagpili. Ito ay patuloy na laban. Pero ito ay labanang matagumpay dahil hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang mga anghel. Ang mga santo ay namamagitan para sa iyo. At ang kaaway, kahit anong pilit niya, hindi makakapanalo sa mga natatakpan ng dugo ni Kristo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na lubos na nabuhay ni Padre Pio, ang pamamagitan. Siya ay gumugugol ng mga oras sa pamamagitan para sa mga taong hindi niya kilala. Siya ay umiiyak, nagdurusa, nagsasakripisyo sa panalangin para sa iba at itinuro niya, kapag ikaw ay namamagitan, nagsasara ka ng mga pinto sa buhay ng mga hinintay mo. Dahil ang panalangin ng pamamagitan ay labanang espiritual. Ikaw ay pumapasok sa larangan ng labanan para sa iba. Namamagitan ka ba para sa iyong pamilya, para sa iyong mga anak, para sa iyong kasal, para sa iyong mga kaibigan, o para sa iyong sarili lang ang iyong panalangin? Dahil ang pamamagitan ay makapangyarihang arma. Ito ay proteksyong pinalawak. Ito ay pag-ibig na isinasagawa at natatakot ang kaaway sa mga namamagitan. Dahil alam niya na hindi siya makakaatake ng malaya sa mga natatakpan ng panalangin ng isang tapat. Kaya kung gusto mong protektahan ang mga hinintay mo, mamagitan ka. Huwag hintayin na humiling sila. Huwag hintayin na karapat dapat sila. Basta magdasal, ilagay sila sa harap ng Diyos, takpan sila ng panalangin at magtiwala na kikilos ang Diyos dahil iginagalang niya ang panalangin ng mga nagmamahal. Itinuro rin ni Padre Pio ang kapangyarihan ng katahimikan. Sabi niya, hindi lahat kailangang sabihin, hindi lahat kailangang sagutin, hindi lahat kailangang ipaliwanag dahil ang katahimikan ay arma rin sa espiritual. Kapag ikaw ay tumahimik sa harap ng mga pangaasar, hinintay mo ang kaaway. Kapag hindi ka tumugon sa mga insulto, ipinapakita mo ang lakas. Kapag hindi ka nagpaliwanag sa mga paninirang puri, ipinapakita mo na ang iyong tiwala ay nasa Diyos, hindi sa opinyon ng iba. Nahihirapan ka ba sa katahimikan? Kailangan mo bang sagutin lahat? Kailangan mo bang ipagtanggol ang sarili palagi? Kung gayon, sinasayang mo ang iyong espiritual na enerhiya dahil may mga laban na hindi sa iyo. May mga insulto na hindi karapat-dapat sagutin. May mga pangaasar na kailangang balewalain. At kapag natuto kang tumahimik sa tamang sandali, nagiging hindi matatalo ka. Pag-usapan natin
natin ngayon ang pamilya. Sinabi ni Padre Pio na ang pamilya ang pangunahing target ng kaaway. Dahil kapag sinira niya ang pamilya, sinisira niya ang pundasyon ng lipunan at gumagamit siya ng mga sutil na estratehiya. Siya ay nagtatanim ng maliliit na hindi pagkakasundo na lumalaki. Siya ay gumagawa ng mga hindi pagkakaunawaan na nagiging away. Siya ay nagpapakain ng pagmamataas na humihintay sa pagkakasundo. At ikaw, nang hindi mo namamalayan, ay maaaring ginagamit niya sa loob ng iyong sariling pamilya kapag ikaw ay may hinintay na galit sa iyong asawa, kapag ikaw ay malupit sa iyong mga anak, kapag ikaw ay lumalayo sa iyong mga magulang dahil sa pagmamataas, kapag ikaw ay nagpapakain ng mga pagkakahati-hati sa mga magkakapatid, binubuksan mo ang mga pinto para sa kaguluhan ng pamilya. Itigil ito. Ngayon din, dahil sagrado ang pamilya at kailangan mong protektahan ang espasyong ito ng buong puso. Humingi ng kapatawaran kapag nagkamali ka, magpatawad kapag nasaktan ka, hanapin ang kapayapaan kahit na mahirap. Dahil hindi kayang sirain ng kaaway ang mga nagkakaisa at ang pagkakaisa ng pamilya ay kuta sa espiritual. Si Padre Pio ay gumagabay sa mga mag-asawa, nagpapayo sa mga magulang, nagpapala sa mga pamilya at palagi niyang sinasabi ang parehong bagay. Magdasal kayong magkasama dahil ang pamilyang magkasamang nagdadasal ay nananatiling magkasama at hindi kayang tiisin ng kaaway ang panalangin ng pamilya dahil doon naroon ang kapangyarihang nadagdagan, doon naroon ang proteksyong pinalawak, doon naroon ang presensya ng Diyos na nahayag. Magdadasal ka ba kasama ang iyong pamilya? Pinagsasama-sama mo ba sila para sama-samang hanapin ang Diyos? O bawat isa ay nabubuhay sa kanyang pananampalataya ng mag-isa? Dahil ang panalangin ng pamilya ay hindi opsyonal. Ito ay kailangan, ito ay kagyat, ito ay proteksyon na hindi mo dapat balewalain. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na naranasan ni Padre Pio mismo, ang pag-uusig. Siya ay sinisiyasat ng sarili niyang simbahan. Ipinagbawal siyang magkumpisal. Siya ay nilait sa publiko. Siya ay inatake sa lahat ng paraan. Pero hindi siya nagrebelde, hindi siya napuno ng pait, hindi siya sumuko. Patuloy siyang nagdasal, patuloy siyang sumunod, patuloy siyang nagmamahal. At ito ay isang makapangyarihang aral. Kapag ikaw ay inuusig dahil sa iyong pananampalataya, nagsasara ka ng mga pinto. Dahil ang pagdurusang tinanggap dahil sa pag-ibig kay Kristo ay may kapangyarihang redemptive. Hindi mo kailangang maghiganti. Hindi mo kailangang magtanggol. Kailangan mo lang magtiwala dahil nakikita ng Diyos ang lahat at siya ay makatarungan. Inuusig ka ba dahil sa iyong pananampalataya? Pinagtatawanan ka ba? Iniiwasan ka ba? Huwag sumuko, huwag yumuko. Huwag iwanan ang iyong pananampalataya para tanggapin ka. Dahil ang pag-apruba na mahalaga ay mula sa itaas, hindi mula sa mga tao. At kapag nananatili kang tapat kahit na ano paman, nagsasara ka ng mga pinto ng kasamaan at nagbubukas ng mga pinto ng langit. Sinabi rin ni Padre Pio ang kahalagahan ng kababaang loob. Sabi niya, ang pagmamataas ang pangunahing pinto. Ito ang unang butas. Ito ang orihinal na kasalanan. Dahil ang pagmamataas ay nagpaparamdam sa iyo na hindi mo kailangan ng Diyos. Nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay sapat na sa sarili. Nagpaparamdam sa iyo na mas marami kang alam, mas kaya mo, mas karapat-dapat ka. At kapag ikaw ay nabubuhay sa pagmamataas, ikaw ay nabubuhay ng mahina. Dahil ang Diyos ay tumututol sa mga mayabang. At kung ang Diyos ay tumututol sa iyo, sino ang magpoprotekta sa iyo? Wala. Ikaw ay naiiwan sa sarili mong kapalaran. At ang iyong kapalaran ay masyadong mahina para harapin ang kaaway. Kaya magpakababa ka. Tanggapin ang iyong mga limitasyon. Aminin ang iyong mga pagkakamali. Humingi ng tulong kapag kailangan mo. Dahil ang kababaang loob ay proteksyon. Ito ay karunungan. Ito ay lakas na nagpapanggap bilang kahinaan.
at ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Gusto mo ng biyaya ng Diyos? Kung gayon, magpakumbaba ka. Pag-usapan natin ngayon ang isang praktikal na bagay. Paano isara ang mga pinto ngayon? Una, kailangan mong tukuyin. Suriin ang iyong buhay ng tapat. Saan ang iyong mga pagkukulang? Saan ang iyong mga butas? Ano ang iyong ginagawa na hindi mo dapat ginagawa? Ano ang iyong hindi ginagawa na dapat mong ginagawa? Maging tapat, huwag lokohin ang sarili mo dahil maaari mo lang isara ang mga bagay na kinikilala mong bukas. Pangalawa, kailangan mong magsisi. Tunay na, hindi gamit ang mga walang laman na salita, kundi gamit ang pusong durog, umiiyak kung kinakailangan. Damhin ang bigat ng iyong mga pagkakamali dahil walang tunay na pagsisisi, walang pagbabago at walang pagbabago nananatiling bukas ang mga pinto. Pangatlo, kailangan mong magkumpisal. Ilabas ito sa liwanag. Kausapin ang Diyos tungkol sa bawat butas na natukoy mo. At kung ikaw ay Katoliko, hanapin ang sakramento ng kumpisal. Sinabi ni Padre Pio na ang kumpisal ay paliguan ng kaluluwa. Ito ay pagbabago. Ito ay legal na pagsasara ng mga pintong espiritual. Huwag mahiya, huwag magtago dahil ang mga inamin ay pinapatawad at ang mga pinatawad ay nawawalan ng kapangyarihan sa iyo. Pang-apat, kailangan mong talikdan. Idedeklara ng malakas, tinatalikdan ko ang gawaing ito. Tinatalikdan ko ang ugaling ito. Tinatalikdan ko ang kasamang ito. Tinatalikdan ko ang lahat na nagbukas ng mga pinto sa aking buhay. Dahil ang verbal na pagtalikod ay may kapangyarihan, legal mong isinasara ang access na mayroon ng kaaway. Kinakansela mo ang mga kontratang espiritual na itinakda ng iyong mga kasalanan. Panglima, kailangan mong muling konsagrahin. Ialay ang lahat sa Diyos. Ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong bahay, ang iyong trabaho, lahat at humiling ng proteksyon. Hilingin na ang dugo ni Kristo ay tumakip sa bawat lugar na nilabag dahil ang konsagrasyon ay kalasag sa espiritual. Ito ay banal na takip. Ito ay garantiya na hindi ka na nag-iisa sa labanang ito. Pang-anim, kailangan mong magbantay araw-araw dahil ang pagsasara ng mga pinto ay hindi isang beses lang nakaganapan. Ito ay patuloy na pangako. Kailangan mong obserbahan ang iyong mga kilos araw-araw. Itama kapag nagkamali ka, humingi ng kapatawaran kapag nabigo ka, at magpatuloy sa laban dahil hindi sumusuko ang kaaway. Hinintay niya na magpahinga ka para subukang pumasok muli, kaya huwag magpahinga. Manatiling alerto. Si Padre Pio ay nabuhay sa 6 na hakbang na ito araw-araw. Siya ay tumutukoy, nagsisisi, nagkukumpisal, tumatalikod, nagkonsagra at nagbabantay. At kaya siya ay isang kuta sa espiritual, hindi mahawakan, hindi matatalo, hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ay nagbabantay, dahil hindi siya nagbibigay ng pagkakataon sa kaaway, dahil isinasara niya ang mga pinto bago pa man sila magbukas. At pwede ka ring mabuhay ng ganon. Hindi ito imposible. Hindi ito nakalaan para sa mga santo. Ito ay para sa bawat Kristiyano na nagpapasya na seryosohin ang kanyang pananampalataya, na nagpapasya na protektahan ang kanyang buhay espiritual, na nagpapasya na hindi na maging bihag ng mga butas na hindi niya namamalayan. Pag-usapan natin ngayon ng isang bagay na marami ang nakakalimutan, ang autoridad sa espiritual. Alam mo ba na may autoridad ka kay Kristo? Alam mo ba na pwede kang mag-utos na isara ang mga pinto? Na pwede kang magtaboy ng mga negatibong impluensya? Na pwede kang magkalasag sa iyong buhay sa pamamagitan ng salita? Si Padre Pio ay gumagamit ng autoridad na ito ng patuloy. Siya ay nag-uutos at nangyayari ang mga bagay dahil alam niya kung sino siya kay Kristo. Pero kailangan mong maniwala, kailangan mong maunawaan na hindi ito sa iyong lakas. Ito ay sa autoridad na ibinigay sa iyo ni Kristo. Siya ang nanalo sa krus. Siya ang nagpatalo sa kaaway at binigyan kanya ng kapangyarihan para gawin ang parehong bagay. Pero kailangan mong gamitin ang kapangyarihang iyon.
kailangan mong magdeklara, kailangan mong magutos, kailangan mong kumilos sa pananampalataya. Kaya simulan ngayon, itaas ang iyong kamay at sabihin ng malakas, sa pangalan ni Jesus, isinasara ko ang lahat ng pintuang nabuksan sa aking buhay. Kinakansela ko ang lahat ng akses na mayroon ng kaaway. Tinatalikdan ko ang lahat na nagpalayo sa akin sa Diyos. Muli kong kinukonsagra ang aking buhay kay Kristo at idinideklara ko ang proteksyon sa akin at sa aking pamilya. Gawin ito ngayon nang may pananampalataya, nang may autoridad, dahil may kapangyarihan ka nito. Itinuro ni Padre Pio na ang pananampalataya na walang aksyon ay patay. Pwede mong malaman ang lahat ng ito. Pwede kang sumang-ayon sa lahat, pero kung hindi ka kikilos, walang magbabago. Ang kaalaman ay nagpapalaya lamang kapag nagbubunga ng pagbabago. Kaya huwag maging tagapakinig lamang, maging tagagawa. Huwag lang manood ng videong ito, ipatupad ang natutunan mo. Dahil ang iyong buhay spiritual ay nakasalalay dito. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na maselan, ang mga ugat ng kasalanang pamana. Nakita ni Padre Pio na maraming tao ang nagdadala ng mga sumpa ng pamilya, mga pattern ng kasalanan na galing sa mga naunang henerasyon. At itinuro niya na ang mga ugat na ito ay kailangang bunutin. Dahil habang nakatanim ang mga ito, nananatiling bukas ang mga pinto. May mga pattern ba sa iyong pamilya? Mga bisyo na paulit-ulit, mga sakit na lumilitaw sa bawat henerasyon, patuloy na problema sa pananalapi, sunod-sunod na diborsyo, depresyon na namamana mula sa magulang patungo sa anak? Hindi iyon pagkakataon. Ang mga ito ay mga ugat sa espiritual na kailangang masira. At kaya mo itong gawin. Sa pangalan ni Jesus, kaya mong masira ang lahat ng sumpa ng henerasyon. Kaya mong isara ang mga lumang pintong binuksan ng iyong mga ninuno. Si Padre Pio ay madalas itong ginagawa. Siya ay nagdadasal para sa buong pamilya. Siya ay nagsisira ng mga sumpa. Siya ay nagsasara ng mga lumang pinto. At ang mga tao ay napalaya. Ang mga pamilya ay naibalik. Ang mga pattern ay nasira. Dahil ang panalangin ay may kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Ito ay umaabot sa nakaraan at nagbabago ng hinintay. Kaya magdasal para sa iyong lahi ng pamilya. Humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng iyong mga ninuno. Sirain ang lahat ng sumpa na namana. Kanselahin ang lahat ng negatibong pattern. At ideklara na mula sa iyo, magbabago ang lahat. Na ikaw ang punto ng pagbabago sa iyong pamilya. Na ikaw ang magsasara ng mga lumang pinto at magbubukas ng mga bagong pinto ng pagpapala. Ngayon, isang mahalagang bagay, ang pagtitiis. Sinabi ni Padre Pio na marami ang maganda ang simula pero sumusuko sa kalagitnaan ng landas. Dahil ang labanang espiritual ay mahaba. Ito ay nakakapagod. Ito ay mapaghamong. At alam ito ng kaaway. Hinintay niya na mapagod ka. Hinintay niya na mawalan ka ng ganang magpatuloy. Hinintay niya na sumuko ka. Pero hindi ka pwedeng sumuko. Dahil ang nakataya ay masyadong malaki. Ang iyong kapayapaan, ang iyong pamilya, ang iyong walang hanggan. Kaya kapag dumating ang pagod, huminga ng malalim at magpatuloy. Kapag dumating ang kawalan ng gana, alalahanin ang layunin at magpatuloy. Kapag dumating ang pagnanais na sumuko, tingnan si Kristo sa krus at magpatuloy. Dahil hindi kanya sinukuan, kaya hindi mo rin pwedeng sukuan ang iyong sarili. Si Padre Pio ay nagdusa ng mahigit 50 taon dahil sa mga estigma, patuloy na sakit, araw-araw na pagdurugo. Pero hindi siya sumuko. Tinanggap niya, inialay niya. Ginawa niyang panalangin ang pagdurusa at siya ay naging isa sa pinakadakilang santo sa kasaysayan. Hindi dahil sa kawalan ng sakit, kundi dahil sa presensya ng pananampalataya sa gitna ng sakit. Pagod ka na ba? Iniisip mo bang sumuko? Kung gayon, tingnan si Padre Pio. Tingnan si Kristo. Tingnan ang lahat ng mga santo na nagtiis. At maunawaan na ang tagumpay ay hindi para sa mga nagsimula. Ito ay para sa mga nagtatapos.
para sa mga nagtitiis, para sa mga hindi sumusuko. Pag-usapan natin ngayon ang kapangyarihan ng pasasalamat. Si Padre Pio ay lubos na nagpapasalamat. Kahit sa gitna ng pagdurusa, siya ay nagpapasalamat. Dahil naiintindihan niya na ang pasasalamat ay nagsasara ng mga pinto ng reklamo, ng murmuro, ng kawalan ng pasasalamat. At nagbubukas ng mga pinto ng pagpapala, ng pagdami, ng biyaya. Nagpapasalamat ka ba? Nagpapasalamat ka ba sa maliliit na bagay, sa hangin na hinintay mo, sa pagkain sa mesa, sa pamilya na mayroon ka, sa bubong sa ibabaw ng iyong ulo, o nabubuhay ka bang nagrereklamo sa mga wala ka? Dahil ang reklamo ay bukas na pinto at ang pasasalamat ay saradong pinto. Pagpili mo kung alin ang iyong pagyayamanin. Kaya simulan ngayon ang isang talaarawan ng pasasalamat. Araw-araw bago matulog, sumulat ng 3 bagay na pinapasalamat mo. Hindi mahalaga kung gaano kaliit ang mga iyon, isulat. At magpasalamat sa Diyos para sa mga iyon. Dahil ang pasasalamat ay nagbabago ng pananaw. At kapag nagbago ang iyong pananaw, nagbabago ang iyong buhay. Dahil tumitigil ka sa pagtingin sa mga kulang at nagsisimula kang makita ang mga mayroon ka. At ang mayroon ka ay mas marami kaysa sa inaakala mo. Itinuro rin ni Padre Pio ang kahalagahan ng kawanggawa. Sabi niya na ang pag-ibig sa kapwa ay proteksyong espiritual. Dahil kapag ikaw ay nagmamahal, ipinapakita mo ang Diyos at hindi makakapunta ang kaaway sa mga puno ng Diyos. Kaya isagawa ang kawanggawa. Tulungan ang nangangailangan. Maging mapagbigay. Magbigay ng iyong oras. Magbigay ng iyong pera. Magbigay ng iyong pag-ibig. At huwag asahan ang anumang kapalit. Dahil ang tunay na kawanggawa ay hindi nanghihingi. Ito ay nagbibigay ng libre. At kapag nagbibigay ka ng walang hinintay na kapalit, nagsasara ka ng mga pinto ng pagkamakasarili, ng kasakiman, ng kababawan, at nagbubukas ng mga pinto ng kasaganaan ng Diyos. Dahil iginagalang ng Diyos ang mga nagbibigay. Dahil ang pagbibigay ay pagpapakita ng puso ng Diyos. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na lubos na nabuhay ni Padre Pio, ang redemptive na pagdurusa. Naiintindihan niya na ang bawat pagdurusang tinanggap ng may pananampalataya ay may halaga sa walang hanggan, na ang bawat sakit ay maaaring ialay para sa mga kaluluwa, na walang nasasayang sa kaharian ng Diyos. At nabuhay siya nito. Inialay niya ang kanyang mga sakit para sa pagbabago ng mga makasalanan, para sa kalayaan ng mga kaluluwa, para sa kaligtasan ng marami. Naghihirap ka ba? Kung gayon, huwag sayangin ang pagdurusang iyon. Ialay ito sa Diyos. Pagsamahin ang iyong krus sa krus ni Kristo at hilingin na ang sakit na iyon ay magbunga ng mga bunga sa espiritual. Dahil kapag ginawa mo ito, binabago mo ang sumpa sa pagpapala. Binabago mo ang atake sa tagumpay. Isinasara mo ang mga pinto ng kaaway at binubuksan ang mga pinto ng langit. Sinabi ni Padre Pio na ang mga kaluluwang pinakamalapit sa Diyos ay ang mga higit na nagdurusa. Hindi dahil gustong-gusto ng Diyos ang pagdurusa, kundi dahil ang pagdurusa ay naglilinis, nagpapabanal, nagpapalapit, at ang mga tumatanggap ng krus ng may pananampalataya ay nagiging makapangyarihang kasangkapan sa mga kamay ng Diyos. Kaya huwag tumakas sa iyong krus, yakapin ito, dahil doon naroon ang iyong pagpapabanal. Ngayon, isang praktikal na bagay ulit, ang panalangin ng pagsasara ng mga pinto. Itinuro ni Padre Pio na may mga partikular na panalangin para sa pagsasara ng mga butas sa espiritual. At pwede mo itong gawin ngayon. Magdasal ng ganito: Panginoong Jesus, kinikilala ko na nagbukas ako ng mga pinto sa aking buhay dahil sa aking mga kasalanan. Nagsisisi ako sa bawat kilos na nagbigay ng akses sa kaaway. Tinatalikdan ko ang lahat na nagpalayo sa akin sa iyo. Kinakansela ko ang lahat ng kontratang espiritual na itinakda ng aking mga pagkukulang. At hiniling ko na ang iyong mahalagang dugo ay tumakip sa bawat butas, bawat pinto, bawat mahinang lugar ng aking buhay. Idinideklara ko ang ganap na pagsasara sa pangalan ni Jesus. Amen. Gawin ang panalangin ito araw-araw, sa umaga pagkagising, sa gabi bago matulog, sa tuwing makakaramdam ka
ng pang-aapi sa tuwing mapapansin mo ang isang butas dahil ang panalangin ito ay may kapangyarihan. Ito ay nagsasara, ito ay nagpoprotekta, ito ay nagkakalasag at kailangang umatras ang kaaway sa harap ng dugo ni Jesus. Si Padre Pio ay may espesyal na debosyon sa dugo ni Kristo. Alam niya na doon naroon ang kapangyarihang redemptive, doon naroon ang garantisadong tagumpay, doon naroon ang kabuuang proteksyon at itinuro niya, tawagin ang dugo ni Jesus sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong bahay, dahil ang dugo ay hindi kailanman nawawalan ng kapangyarihan. Ito ay epektibo kahapon, ngayon at magpakailanman. Pag-usapan natin ngayon ang isang bagay na kakaunti ang nakakaunawa. Ang laban ay nagsisimula sa isip. Sinabi ni Padre Pio na ang unang larangan ng labanan ay ang kaisipan dahil lahat ay nagsisimula doon. Bago ka magsalita, iniisip mo. Bago ka kumilos, iniisip mo. Bago ka magkasala, iniisip mo. Kaya ang pagkontrol sa mga kaisipan ay pagkontrol sa buhay espiritual. At paano mo kinokontrol ang mga kaisipan? Sa pamamagitan ng agarang pagtanggi sa mga hindi galing sa Diyos. Hindi hinintay ang mga masasamang kaisipan na manatili. Hindi pinapakain ang mga pantasyang makasalanan. Hindi inaalala ang mga hinintay. Hindi nagpaplano ng mga paghihiganti. Kailangan mong maging nagbabantay sa mga pumapasok sa iyong isip. Dahil ang mga kaisipan ay nagbubunga ng emosyon, ang mga emosyon ay nagbubunga ng kilos, at ang mga kilos ay nagbubunga ng mga kahihinatnan. Kaya kapag dumating ang masamang kaisipan, huwag makipag-usap dito. Huwag subukang intindihin kung bakit ito dumating. Basta tanggihan, idedeklara ng malakas kung kinakailangan, hindi akin ang kaisipang ito. Tinatanggihan ko ito. Pinipili kong isipin ang mga bagay na mabuti, dalisay, totoo at ibalik ang iyong isip sa Diyos. Dahil ang isip ay larangan ng labanan at kailangan mong manalo doon muna. Si Padre Pio ay gumugugol ng mga gabi sa pakikipaglaban sa mga kaisipan. Siya ay inaatake ng matindi sa isip pero hindi siya sumuko. Siya ay nagdasal, siya ay lumaban, siya ay nagtaboy at siya ay nanalo. Dahil naiintindihan niya na ang labanang mental ay nauuna sa lahat ng iba pang laban. Kaya palakasin ang iyong isip. Punuin ito ng salita. Punuin ito ng panalangin. Punuin ito ng mga mabubuting bagay para walang espasyo para sa masama. Ngayon, pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay, ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Si Padre Pio ay nagbabasa ng mga kasulatan araw-araw. Siya ay nagmumuni-muni sa mga ito. Siya ay nabuhay sa mga ito dahil alam niya na ang salita ay espada ng Espiritu. Ito ay arma ng labanang espiritual. Ito ay pagkain ng kaluluwa. At kung wala ito, ikaw ay walang armas at kulang sa sustansya sa espiritual. Nagbabasa ka ba ng Biblia araw-araw? Nagmumuni-muni ka ba sa mga kasulatan? Dinadakdak mo ba ang mga bersikulo? O nabubuhay ka bang naririnig lang ang tungkol sa salita nang hindi kailanman binubuksan ito? Dahil ang pag-alam tungkol sa Biblia ay iba sa pagkilala sa Biblia at natatakot ang kaaway sa mga nakakakilala sa salita. Dahil ang mga nakakakilala sa salita ay marunong lumaban, marunong magtiis, marunong manalo. Kaya simulan ngayon, magbasa ng kahit isang kabanata sa isang araw, pumili ng isang bersikulo para dakdakin, muni-munihin ito sa buong araw at hayaang tumagos ng malalim ang salita sa iyong puso. Dahil ito ay buhay, ito ay epektibo, ito ay nagbabago, at ito ay nagsasara ng mga pintong nabuksan dahil sa kamangmangan sa espiritual. Sinabi ni Padre Pio na ang kamangmangan sa espiritual ay bukas na pinto dahil ang mga tao ay nawawala dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi mo pwedeng labanan ang hindi mo kilala. Hindi mo pwedeng ipagtanggol ang mga hinintay mo. Kaya mag-aral, matuto, hanapin ang tunay na kaalamang espiritual. Huwag manatili sa mga emosyon lamang dahil ang emosyon ay lumilipas. Pero ang salita ay nananatili magpakailanman. Pag-usapan natin ngayon ang kahalagahan
ng pakikipag-isa sa iba pang mga Kristiyano. Si Padre Pio, kahit na ermitanyo sa maraming aspeto, ay pinahahalagahan ang komunidad. Alam niya na ang Kristiyanong nag-iisa ay Kristiyanong mahina dahil ang lakas ay nasa pagkakaisa. Ang proteksyon ay nasa komunidad. Ang pagpapalakas ay nasa katawan. May tunay ka bang pakikipag-isa sa iba pang mga Kristiyano? Bahagi ka ba ng isang komunidad ng pananampalataya o nabubuhay ka bang mag-isa sa iyong espiritualidad? Dahil ang pag-iisa ay mapanganib. Gustong-gusto ng kaaway ang paghihiwalay. Siya ay naghihiwalay para manalo. At kapag ikaw ay nag-iisa, ikaw ay madaling target. Kaya hanapin ang pakikipag-isa. Sumali sa simbahan. Makipag-ugnayan sa mga kapatid sa pananampalataya. Magdasal kasama nila. Umiiyak kasama nila. Magdiwang kasama nila. Dahil kapag ikaw ay nasa pakikipag-isa, ikaw ay protektado. May suporta ka. May mga magdadasal para sa iyo kapag wala kang lakas. At iyon ay makapangyarihan. Si Padre Pio ay nakatanggap ng suporta mula sa maraming tao sa panahon ng kanyang mga pag-uusig at itinuro niya, pahalagahan ang mga tunay na relasyon. Yumabong ang mga espiritual na pagkakaibigan dahil ang mga ito ay mga regalo mula sa Diyos. At ang mga ito ay bahagi ng iyong kalasag sa espiritual. Nakarating na tayo sa dulo ng paglalakbay na ito ng kaalaman. At kailangan kong itanong sa iyo, ano ang gagawin mo sa lahat ng narinig mo? Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay walang silbi at hindi ka napapanood ng videong ito ng walang dahilan. Dinala ka ng Diyos dito para sa isang layunin. Gusto niyang palayain ka. Gusto niyang isara ang mga pinto sa iyong buhay, pero kailangan niya ang iyong kooperasyon. Kaya huwag ipagpaliban, huwag sabihing pag-iisipan mo, huwag hintayin ang perpektong sandali. Kumilos ngayon, magdasal ngayon, magdeklara ngayon, tumalikod ngayon, konsagrahin ngayon. Dahil bawat minutong lumilipas na may bukas na mga pinto ay isang minutong mahina ka at hindi mo kailangang mabuhay ng ganoon. Si Padre Pio ay nabuhay sa isang buhay ng tagumpay sa espiritual dahil siya ay gumagawa ng mga desisyon araw-araw. Hindi niya hinintay na magkaroon ng gana. Hindi niya hinintay ang perpektong kondisyon. Siya ay sumunod lamang sa Diyos. At ang pagsunod ay nagdudulot ng proteksyon. Ang pagsunod ay nagsasara ng mga pinto. Ang pagsunod ay nagbubunga ng tagumpay. Kung nakarating ka rito, ikaw ay gutom sa Diyos. Ikaw ay uhaw sa katotohanan. Gusto mong mamuhay ng mas mahusay sa espiritual. At iyon na ang simula. Pero huwag tumigil doon. Gawin ang pagnanais na iyon sa aksyon. Gawin ang kagustuhang iyon sa tunay na pagbabago. Dahil ang buhay espiritual na matagumpay ay hindi swerte. Ito ay pagpili. At pwede kang pumili ngayon na isara ang lahat ng pintuang nabuksan. Iwan dito sa mga komento kung ano ang pinakatumama sa iyong puso sa videong ito. Anong katotohanan ang nagbigay ng epekto sa iyo? Anong butas ang natukoy mo? At ano ang gagawin mong iba mula ngayon? Dahil ang iyong testimonya ay maaaring makatulong sa iba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang tao at magkasama, mas malakas tayo. Kung nakatulong ang nilalamang ito sa iyo, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ibahagi ito sa mga kailangang marinig ito dahil ang kaalamang espiritual ay kailangang ikalat. At pwede kang maging kasangkapan ng kalayaan sa buhay ng iba. Sinabi ni Padre Pio na ang Diyos ay nagsusulat ng tuwid sa mga linyang baluktot. At kung nandito ka ngayon, kahit na may lahat ng iyong mga pagkukulang, lahat ng iyong mga pagkakadapa, lahat ng iyong mga pagkakamali, ito ay dahil hindi sumuko ang Diyos sa iyo. Patuloy kanyang tinutukso, patuloy kanyang minamahal, patuloy kanyang hinintay na bumangon ka at bumalik sa Kanya. Kaya huwag biguin ang iyong sarili. Huwag biguin ang Diyos. Bumangon ka, ipagpag ang alikabok, isara ang mga pinto at maglakad sa tagumpay. Dahil ikaw ay nilikha para manalo, ikaw ay tinawag para maging banal, ikaw ay hinintay para gumawa ng pagbabago sa mundong ito. At ang lahat ng bukas na pinto ay mga estratehiya ng kaaway para pigilan ka sa pagtupad ng iyong layunin, pero hindi siya magtatagumpay dahil alam mo na ngayon ang katotohanan at ang katotohanan ay nagpapalaya. Ang katotohanan ay nagsasara ng mga pinto.
Ang katotohanan ay nagbubunga ng tagumpay. Kaya sige, mabuhay ang katotohanan ito. Ipatupad ang lahat ng natutunan mo at maging saksi sa pagbabagong gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kapag isinara mo ang mga pinto ng kasamaan, binubuksan mo ang mga pinto ng langit. At walang pagpapalang mas dakila kaysa sa pamumuhay sa presensya ng Diyos. Protektado, minamahal, ligtas. Pagpalain ka ng Diyos, ipamagitan ka ni Padre Pio. Bantayan ka ng mga anghel. At isara ang lahat ng pinto sa pangalan ni Jesus. Amen.